Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, unang araw ng Nobyembre 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa kabila ng pag-uulan, mga bumisita sa mga sementeryo bumuhos. Dito na lang, ayaw kang papasukin. Tapos, dadahilan sa amin, sabihin sa amin sa loob. Ano na lang kayo, bukas na lang daw ko. Hindi naman pwede yun. Cut-off time, in-extend ng kaunti. Pero ilan, hindi pa rin nakaabot. Proklamasyon ng mga nanalo sa 40,001 na barangay. 100% nakumpleto na. Rafah border palabas ng Gaza Strip, binuksan na. Habang Houthi rebels mula Yemen, sumali na sa gera kontra Israel. At sa ating balitang showbiz, Halloween fever ng mga local at Hollywood celebrities lalo pang uminit. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinalawig ng Manila South Cemetery ang pagpapapasok ng mga bumibisita rito ng 1 oras o mula sa orihinal na alas 5 ng hapon. Pero sa kabila nito, may ilan pa ring hindi nakaabot at pinili na lang magtirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak sa labas ng sementeryo. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Ganito ang tagpo sa labas ng Manila South Cemetery, ilang minuto bago isara sa mga bibisita sa kanilang mahal sa buhay. Pero pagsapit na alas 5 ng hapon, inanunsyo ni Manila South Cemetery Officer in Charge Jonathan Garzo na kanila itong pinalalawig. Dahil sa masama po yung panahon, magmula kanina ay umuulan. So magbibigay po kami ng extension po hanggang alas 6. Kaya pagkasapos po ng alas 6, pasensya na po, tuluyan na po talaga naming isasara ang ating main gate. Habang pinayagan lamang ang mga ito manatili sa loob ng sementeryo hanggang alas 7 ng gabi. Bagay na kinatuwa naman ni Nanay Teresita na hirap makabiyahe galing Pasay. Nag-try lang kami baka makaabot kasi umuulan. Yan lang naman ang ng mga namayapa. So kailangan maski patay na, aluhin mo rin. Bagamat pinalawig na naman nila South Cemetery ang pagpapasok ng mga bibisita sa loob ng sementeryo, may ilang hindi pa rin nakaabot. Pero ang siste, parang nung nakarang taon na lang at dito sa labas mismo ng sementeryo, nagtirik ng kandila para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dito na lang, ayaw kang papasukin, sabihin sa amin sa loob. Bukas na lang daw ko. Hindi naman pwede yun. Binigyan diin naman ng pamunuan ng sementeryo na kaligtasan ng mga bumibisita ang kanilang isinasaalang-alang. Binibigyan pa namin ng leeway. Sinasarado lang namin ng 5 p.m. yung main gate, tapos pinapa-open ko yung isang maliit na gate para papasukin pa rin yung iba, pero hanggang 6 hanggang 6 p.m. lang po. Hindi naman po buong area po ng Manila South Cemetery ay maliwanag. Yung mga main street lang po natin. So pag madilim, alam niyo naman maraming pwedeng mangyari and ayaw natin na may masamang mangyari po sa ating mga dumadalaw. Hindi gaya ng ilan na buzzer beater, maaga pa lang ay dumalaw na si Donna sa puntod ng yumaong asawa, dala ang paboritong pansit nung nabubuhay pa. Yung gusto niya yung maraming gulay tsaka may atay. Favorite niya po yan eh. Kare-kare, maganon. Dahil nitong taon lang namatay ang asawa, hindi maiwasang maiyak ni Donna sa tuwing sumasagi ito sa kanyang isip. Matagal pa kami nagsama eh. Tsaka sabi ko kahit magkasakit siya, bubuhayin lang siya. Kahit talagaan ko na, okay lang. Wala. Manageable lamang itinuturing ng Manila Police District na nakasasakop sa sementeryo ang mismong araw na undas lalo't wala na italang untoward incidents. Maliban sa ilan na kumpiskang pinagbabawal na bagay gaya ng pintura, sigarilyo, lighter at matatalim na bagay. Sa pinakuling crowd estimate ng MPD, pumalo na sa 450,000 ang bilang ng mga bumisita sa Manila South Cemetery ngayong araw. Sa huli, apila ng mga otoridad sa mga hindi nakabisita, partikular na sa vulnerable sector ngayon Todos Los Santos, ay maaari sa ibang araw na lang dumalaw, lalo't dagsa pa rin ang mga nais bumisita sa mga sementeryo. Para sa Balitang A to Z, Ace. May tuturing namang generally peaceful ang naging unda sa Manila North Cemetery habang nakumpiska ng Manila Police District ang ilang ipinagbabawal na gamit. May Balitang A to Z si Giselle Simon.
None so far, we don't have any petty crimes reported. Mapayapa ang naging unang araw ng paggunita ng undas sa Manila North Cemetery. Sa pag-iikot ni Acting Manila Police District Colonel Arnold Ibay, sinabi nito na mas madami ang bumisita ngayong taon dahil na rin sa pagluluwag ng restriksyon dulot ng pandemya. Yan ay kahit pa may panakanakang pag-uulan. Nakita naman natin bumuhos ngayong araw na to at dumagsa ang mga kababayan natin going to the cemeteries. This is very different from yesterday, no? Almost 5 times ang dami. Wala ring malaking abereng na-report liban na lang sa mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamit tulad ng mga pabango, lighter at e-cigarette o vape na pawang mga highly flammable materials. Pwede naman po tayo sa posporo, but the lighters are being confiscated. This has been announced at kaya po kinukumpiska itong mga flammable materials na ito. Nagpakalat rin ng MPD ng mga bike patrollers sa loob ng sementeryo at nakahanda rin na kanilang mga ambulansya sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aksidente. We are ready. Kung sakali pong meron po tayong mga elderly na kailangan ng libre sakay para hindi po sila mahirapan, we have the e-trikes to transport them mula po dito hanggang dun sa mga lugar na yung mga puntod ng mahal nila sa buhay. Kung meron po silang hindi nararamdamang mabuti, we have our first aid stations dito po sa loob. Papasalamat ako sa namamalakad dito, namumuno, na ang ganda ng ngayon daloy ng mga tao paglalakad. Kasi wala na yung mga nagtitinda-tinda sa gilid yun ang nakakasikip Tradition na talaga ng family, talagang November 1 kami pumupunta. Taon-taon yun. Konti lang kasi doon pa lang sa harapan, before kasi talaga puno na yun lakad lang gam ka Ngayon medyo nakakalakad ka ng maluwag. Dahil sa sama ng panahon, in-extend ng hanggang alas 6 ng gabi ang sementeryo. Pero para sa mga naabutan ng cut-off, maaari pa rin dumalo sa Manila North Cemetery bukas, alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Nabalot naman ng maliliit na apoy ang sementeryo sa Sagada Cordillera bilang bahagi ng tradisyon ng panag-apoy. Ito ang paraan ng naturang bayan upang gunitain ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nagsisimula ito sa isang misa at pagbabasbas sa mga saeng gawa sa maliliit na sanga ng pine tree. Saka ito sisindihan sa tabi ng mga puntod. Bilang pag-iingat naman, nakaantabay ang Provincial Fire Marshal ng Mountain Province para sa taunang tradisyon. Nakumpleto na ng 17 rehiyon sa Pilipinas ang pagpoproklama ng mga nanalong kumandidato sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya paalaala ng Department of Interior and Local Government, asikasuhin agad ang maayos na transisyon ng mga aalis at uupong opisyales. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Formal nang isinara ng Commission on Elections ngayong araw ang kabuuan ng nagdaang BSKE nitong Lunes. 100% na kasing naiproklama lahat ng mga kandidatong nanalo sa 42,001 barangay sa 17 rehiyon ng buong kapuluan. Ayon pa sa komisyon, walang nangyaring failure of election. Pinakahuli rito ay ang barangay Nag-Uma sa Calbayog City, Samar, na natapos ang proklamasyon ganap na 1:30 ng hapon nitong November 1. Naantala kasi ito nang magpaulan ng bala ang 5 armadong individual mula sa grupong Wahingon Criminal Group laban sa mga Board of Election Inspectors. Walang napaulat na sugatan sa insidente, pero nagdagdag ng puwersa ang militar upang maituloy ang halalan. Sa kabuuan, hindi bababa sa 29 na kaso ng election-related violence ang naitala sa nagdaang halalan. 19 rito ang nasawi habang 19 din ang sugatan. Nilinaw naman ng komisyon na mayroong 79 na nanalong kandidato ang hinarang muna ang proklamasyon dahil sa mga nakabingbing disqualification case o kaya ay reklamo ng vote buying o illegal campaign. Samantala, muling iginiit ng Department of the Interior and Local Government ang 3 linggong palugit para sa turnover ng mga incumbent barangay officials sa mga bagong halal na kandidato. Binawarning ako naman din yung mga uupo, please sign the turnover documents. This is very, very important. If there's one issue that you're going to do, pirmahan niyo ito. Sa huli,
Nagpasalamat ang komisyon sa mahigit na 9 milyong botante na lumahok sa halalan at sa mga ahensyang tumulong sa pagsasakatuparan ng BSKE 2023. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Dapat masusing pag-aralan ng Commission on Elections ang mga hakbang sa pagsasakatuparan ng automated barangay at sangguniang kabataan elections sa December 2025. Ayon yan kay National Citizens Movement for Free Elections Chairman Angela Vieira Jr., mas malaki raw kasi ang magiging budget cut para sa mga makinaryang gagamitin kung maitutulak sa automated BSKE sa susunod na taon dahil sa mas mataas na bilang ng mga botanteng gagamit nito. Gayunpaman, batid ng NAMFREL na maganda at mabilis naman ang kinalabasan ng pilot testing ng automated polls sa tig-isang barangay ng Dasmariñas City at Quezon City. Kaya naman hybrid election system ang suhestyon ng NAMFREL na kung saan manual ang botohan pero computer ang magbabasa at magkokolekta ng vote canvas upang ma-evolve ang naturang electoral process. Kung i-automate mo yung BSKE, no, gagamitan din ng kasing daming makina. Ibig sabihin, yung budget nga ngayon, para yung approved budget for contract ng COMELEC para sa mga 100,000 machines is 19 billion na. Kapag in-automate mo pa yung BSKE, 200,000 precincts, doble yung budget. Nabigo ang San Jose del Monte na makuha ang karampatang boto mula sa Bulacan upang maisakatuparan ang paghihiwalay nito mula sa lalawigan bilang isang highly urbanized city. Kasunod ito ng plebisitong isinagawa sa buong probinsya ng Bulacan na siyang isinabay sa barangay at sangguniang kabataang elections noong Lunes. Nasa 820,000 mahigit ang bumotong hindi pabor na gawing HUC ang San Jose del Monte habang 620,000 mahigit lang ang bumotong sang-ayon sila rito. Suportado ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Benher Abalos ang pagsasampa ng kaso laban sa mga guro na umurong sa pagsisilbi sa halalan sa hindi katanggap-tanggap na kadahilanan. Paliwanag ni Abalos sa kapihan sa Manila Bay Forum, suportado niya ang COMELEC sa planong habulin ang mga nag-back out na guro at mga umano'y sinadya ang pagkakaantala ng halalan noong Lunes. Una nang sinabi ng COMELEC na mahigit 2,500 na teacher ang nag-back out bilang poll watcher dahil sa kanilang naging karanasan ng intimidation. Unless, of course, may valid reason naman. You must also look at the reason. Baka mamaya naman talaga namang yung lugar nakakatakot. Let me reiterate, if for no reason at all, ganyan ang ginawa, I'm with Chairman George, dapat lamang kasuhan. Paano nga ba makakapagsilbi sa bayan ang persons deprived of liberty na nagwagi sa katatapos na BSKE? Yan ang pagdidiskusyonan ngayon ng COMELEC, Department of Interior and Local Government, katuwang na rin ang Department of Justice at Bureau of Corrections. Partikular na ang magiging mekanismo kung paano ang komunikasyon nila sa kanilang mga pinamumunuan, gayong ipinagbabawal ang mga cellphone sa loob ng mga bilangguan. Matatanda ang 3 PDL na nakapiit sa Tanay Rizal, Cagayan de Oro at Dasmariñas jails ang nanalo bilang kagawad sa halalan. Para sa mga PDL na wala pang pinal na sentensya, nirerespeto ng mga korte ang karapatan nilang bumoto at tumakbo sa halalan. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung hindi naging imposible ang pagtakbo, hindi naging imposible po yung pagkakakuha ng boto, baka din naman daw po hindi imposible yung pamamahala ng wala physically doon sa kanilang mga barangay. Nakatakdang dumating sa bansa si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Biyernes hanggang sa November 4, Sabado. Makikipagpulong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa seguridad at economic cooperation ng Japan at Pilipinas. Mababatid na isa ang Japan sa naghayag ng pagkabahala sa banggaan ng sasakyang pandagat ng Pilipinas at China. Susunod, Rafah crossing para sa evacuation efforts ng mga sibilyan sa Gaza. Binuksan na! At 4 patay habang 2 pa nasa critical na kondisyon sa car crash sa Calamba City. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Malungkot na balita mula sa Southern Luzon. 4 na miyembro ng isang pamilya ang nasawi matapos ang isang aksidente sa National Highway sa Calambas City, Laguna. Nakilala ang mga nasawi na sina Gilbert Palupit, driver ng tricycle, kanyang asawa na si Irene at 2 nilang anak na edad 4 at 11 taong gulang. Kritikal naman sa ospital ang 2 pa nilang anak. Patungo sana sa Sariaya, Quezon ng pamilya para magbakasyon. Samantala, sugatan din ang mag-asawang fruit vendor na nadamay sa insidente, gayon din ang driver ng nakasagasang pickup truck. Sa investigasyon ng PNP, mabilis umano ang takbo ng pickup sa pakurbadang bahagi ng kalye nang mabangga nito ang mga kasalubong na tricycle. Itong pickup medyo mabilis. Base doon sa pag-review natin ng CCTV, medyo matulin at yung place ng incident kurbada. At kaninang madaling araw ay medyo maulan din ng basa ang kalsada, medyo matulin. Pag kurbada niya medyo na out balance siguro or na out of control itong si driver. Sinalpok niya ito o nag-overshoot siya doon sa linya nung kasalubong niya na 2 tricycle. Aabot naman sa 1.6 million pesos na pinsala ang iniwan ng nangyaring sunog sa 3 paupahang apartment sa Sisa Street, Barangay 495, Sampaloc, Maynila ngayong araw din. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula bandang alas 12 ng tanghali. Gawa sa light materials ang naturang paupahan kaya mabilis na lumaki ang sunog. Idineklara namang fire out ito kaninang alas 2 ng hapon. So, tinitingnan namin kung second floor ba talaga okay sa ground floor. So, ngayon kasi tupok yung ground floor kaya hindi namin mapasok. So, hindi pa namin makita kung saan yung pattern ng usok. Iniimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang kumakalat sa social media na insidente ng kumprontasyon sa parking area ng NAIA Terminal 3. Base sa social media post, isang buntis na babae ang kinailangang iwan ng sasakyan upang gumamit ng palikuran. Pero dahil walang parking, ay pansamantala nitong hinambalang ang kotse nito sa isa pang sasakyan. Dahilan naman ng galit ng kabilang grupo. Ayon pa sa babae, nag-iwan ang naturang grupo ng pinsala sa kanyang kotse. Dahilan rin upang ito ay maghain ng reklamo sa airport police. Simula ngayong araw, magpapatupad ng taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Petron at Sulina. Kaninang alas 12 ng madaling araw, itinaas ang Petron sa 45 centavos ang kada kilo ng LPG. Katumbas ito ng halos 5 piso sa kada tangke ng may bigat na 11 kilos. Kaninang alas 6 ng umaga naman, epektibo ang parehong taas presyo sa LPG ng Sulin. Habang bukas naman magkakaroon ng 25 centavo na dagdag presyo sa Alto LPG. Binuksan na ang Rafah crossing para sa evacuation efforts ng mga sibilyan sa Gaza. Rebeldeng grupo mula Yemen nagdeklara naman ng gera laban sa Israel. May balitang A to Z si Billy Torres. Matapos sa mga panawagan mula sa iba't ibang bansa, binuksan na ang Rafah border para bigyang daan ang evacuation ng mga sibilyan sa Gaza papuntang Egypt. Kinimpirma yan ng Department of Foreign Affairs. Hindi lang Philippines ang humihingi niyan, iba-ibang mga bansa. Dahil marami tayong may citizens sa loob ng Gaza. Wala pang katiyakan kung hanggang kailan magiging bukas ang border, pero magiging limitado lang ito. Malaking bagay na rin, lalo't mag-iisang buwan na pero nagmamatigas pa rin ang magkabilang panig ng Israel at Hamas na magkaroon ng tigil putukan. Sa ngayon kasi may 136 pang Pinoy ang naiipit sa bakbakan sa Gaza, kasamang higit 50 minor de edad. Tiniyak naman ng DFA na handang kupkupin ng mga Palestinian na nakapangasawa ng Pilipino na may 1-year visa. At the very least, there are 57 at the Rafah border. Handa silang tumawid anytime. Kung sinabi ng Rafah crossing, tawid na kayo mismo, tatawid na sila right now. So, we hope hindi sila umalis doon. Nakatakda na rin makauwi sa Pilipinas ang nasa 100 overseas Filipino workers sa Lebanon na apektado naman ng sigalot ng grupong Hezbollah laban pa rin sa Israel Defense Forces. Gaya ng pinangangambahan, mas lumawak pa ang sakop ng girian sa Middle East matapos magdeklara ng rebeldeng grupong Houthi mula sa Yemen ng gera laban sa Israel.
kinumpirma ni Houthi military spokesperson Yahya Sari ang pagpapakawala ng ballistic missile at drone doon. Depensa nito, pagtatanggol lang sa mga Palestinian ang ginawang hakbang. Titigil lang anya sila kung hindi na ataking Israel sa Gaza. Mapag-alam ang suportado ng Iran ang nasabing grupo. Habang sa US, nag-iwan ng ultimatum ang National Muslim Democratic Council kay US President Joe Biden na kung hindi ititigil ang pagsuporta sa armas ng Israel, wala ring aasahang boto sa kanilang komunidad sa 2024 elections. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Pinay tennis star Alex Ayala pasok sa second round ng W60 Nantes Atlantic matapos talunin ng home bet na si Amandine Hesse sa score na 6-3, 6-2 sa France. Welcome news ito sa 18 anyos na si Ayala matapos ang back-to-back na first round exit sa kanyang huling dalawang International Tennis Federation o ITF Games. Susunod namang makakaharap ng Pinay graduate ng Rafael Nadal Academy ang pambato ng Turkey na si Zeynep Sonmez sa Miyerkules ng gabi. Sa aming pagbabalik, ilang kapamilya stars nagpasiklaban sa Greek mythology-themed ball. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang kapamilya stars nagpasiklaban sa Greek mythology-themed ball at Hollywood celebrities hindi rin nagpahuli sa kanilang Halloween costumes. Ang Balitang A to Z Spooky Showbiz ni Lane Garcia. Star-studded ang happening sa bisperas ng Undas kagabi. Muling nagpasiklaban ng ilang celebrities sa isa na namang Halloween party na Opulence Ball 2023. Ang nasabing Halloween party ay may temang mythology. Spotted ang ilang kapamilya stars gaya ni Ann Curtis na truly goddess. Unkabogable naman talaga ang costume ni Meme Vice Ganda. Agaw pansin rin ang datingan ni Papa P sa kanyang golden top covered with sculpted hands. Hot and sexy Medusa naman ang aurahan ni Chief Filomeno sa kanyang mythical serpent look. At kung hindi pa kayo nakaka-get over sa aswang peg ni Andrea Brillantes sa Shake, Rattle and Ball nung isang gabi, heto na naman siya sa kanyang Lilith costume na may kasamang buhay na ahas na nakapalupot pa sa kanyang balikat. Samantala, ilang Hollywood celebrities rin ang hindi nagpahuli ngayong Halloween season. Isa na dyan ang mag-amang Harper and David Beckham na may pasungay effect pa. Siguradong mapapatakbo ka nung wala sa oras sa Chucky costume ni Ed Sheeran. Habang nag-ala Morticia Adams naman ang singer na si Adele. Ang model na si Kendall Jenner nag-mega transform as Wonder Woman, ready to save the world. Kung may mga nanakot, meron ding chillax lang, gaya ni na Paris Hilton at kanyang baby na pilot and flight attendant, at Demi Lovato bilang si Snow White. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, nagre-reflect nga raw ang ugali ng alagang pet sa kanilang amo. Madalas pa nga ipagtanggol ng alagang si Bantay o si Muning ang amo sa sinumang umaagrabyado rito. Kaya naman ang beagle na ito tila may selos sa kaibigan ng kanyang pet parent. Panoorin. Yan ang nakakatakot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo ito yung bahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Pista ng Mga Patay ay mula sa Ingles na manunulat at manunula na si George Eliot.
Ayon kay Elliot, ang mga yumao nating mahal sa buhay ay mananatiling buhay, liban na lamang kung ililibing natin sila sa ating gunita. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!